As I was preparing this message, as I was preparing pala na magkaroon ng message, may pumasok na kanta sa utak ko. And I believe ito po yung gusto ng Panginoon na mensahe. Yung mga oldies, alam niyo po to. Yung words don't come easy to me. How can I find the word to make you say, I love you, words don't come easy. And that's it. That is my title for this morning. Cute talaga ng Holy Spirit. Napakagaling ng Holy Spirit magbigay ng mensahe. So this is for all of us. Words, this is my title, words must not come easy. Let Christ tame them consistently. Amen. So it's about taming our words, taming our tongue. Diba? Pakitingnan yung dila mo kung nandyan pa rin. Diba? Binrush mo ba yan? Diba? Hindi lang ipin binabrush. Pati dila. Amen. Kasi yan lang lagi natin ginagamit. Hallelujah. So it's about taming the tongue. So syempre, the famous verses or text for this is in James. By the way, bigyan ko kayo ng background, no? Sino si James? James po is the first bishop of the Jerusalem Council. Siya po ang naging pastor. Yan, ng mga nabuong mga disipulo ni Jesus Christ. Siya, naging bishop siya. Hindi po siya si James na sons of thunder o sons of Zebedee. Kasi yung sons of Zebedee po, James and John po yun yung dalawa na magkapatid. Yung James po doon, siya po ay buhay si Eli. Si Eli ba yun? Ay, sorry. Si Yuro? Okay, yan. Buhay. Okay. So si James, si Pastor James or si Bishop James ay sabi ng mga scholars, hindi naman kiniklaim na it is very accurate kasi baka daw may purpose si Paul, bakit sinabi niyang brother of the Lord. Pero, ang ano po dito is anak siya ni Mary. Most of the Bible scholars agree na anak siya, biological na anak siya ni Mary, na kapatid ni Jude, na isa ding writer sa ating New Testament Bible. Okay? So, si Jude at saka si James, sila po yung sinasabi na magkapatid biologically. At sabi nga, kapatid daw ni Jesus, biologically. Kaya lang, syempre, Jesus is seated on the right-hand throne of the Father. So, medyo na-cancel na yung ganong idea. Pero, it remains in the history. Amen. So, si Pastor James, or si Bishop James, ay nangangalaga o nagde-disciple sa mga believers. Alam nyo, sabi ko, bakit Lord, ito yung binigay mo message, it's about discipleship. Pala, pinakita sa akin ng Panginoon na ito pala yung pinakamahirap na part sa discipleship. The words that we choose to say every day. Yung mga sinasabi natin. So sabi ni Pastor James sa English NIV, not many of you should become teachers. So ang simula niya, parang sinasabi niya na, wag na kayong maging teacher. Kasi mas maraming accountability. Sabi niya, because you know that we who teach will be judged more strictly. Kasi kapag nagtuturo ka, dapat maayos, maingat, di ba? Pinaghahandaan, inaaral kung ano yung ituturo mo. Sino mga teachers dito? Professionally, mga teachers. Taas kamay, mga teachers. Yan. Pinaghahandaan, may lesson plan yan, di ba? Sabi nga ni Pastor, ano ba yun? Ano? Yung may method, tsaka yung walang method. Semi, yan. Yung isa, semi, yung lesson plan. Yung isa, talagang by method. So, mas mahaba yun, di ba? Na preparation. Kaya sabi ni Pastor James, sana wala na lang sa inyong magturo. Huwag nyo nang pangaraping magturo kasi mas mahigpit yung consequences. Mas mahigpit yung sinisingil or accountability, pananagutan ng mga teachers.
At sinasama niya yung sarili niya. Sabi niya, we all stumble in many ways. 'Di ba? So, pagiging teacher, pagiging leader, tas biglang pumihit. We all stumble in many ways. Pakisabi sa katabi mo, natisod ka na ba? 'Di ba? Hindi lahat ng natisod nagpakalayo-layo. Araw-araw, may pagkakataon or it is a potential day na matisod. Kaya pakisabi sa katabi mo, natisod ka man, purihin ng Lord, bumangon ka. Nasaktan ka man, nag-isip-isip ka, Lord, di ba? Bumalik ka dun sa iniisip ng Panginoon dun sa nangyari sa'yo. Amen? Dun ka bumabalik. So sabi dito, we all stumble in many ways. So sinasabi ni pastor na to, bishop na to ha. Pero sabi niya, lahat tayo natitisod sa iba't ibang mga bagay. Anyone who is never at fault in what they say is perfect. Do you think yung katabi mo perfect? Wala kaya yung nasabing off? Perfect? Oh, naku, dalawa na yung maingay dito ngayon. Okay. Parang kukunin ni Kayos yung trono ni Amiya. Okay, sige. So sabi, anyone who is never at fault in what they say is perfect. Ito po ay paninermon. Ito po ay pagtuturo na may kasamang pagtutuwid ni Pastor James sa mga believers. Sabi niya, ay, kung meron sa inyong perfect, able to keep their whole body in check. Pagka yung words mo daw ay matino, pati daw katawan mo matino. Pag sinasala mo pala yung mga pinakikinggan mo at sinasabi mo, gaganda ang katawan mo at ang kalusugan mo. 'Di ba? Kasi ang ating mga dila o ang ating bibig, pinahamak na tayo nito ng maraming beses. When we put beads into the mouths of horses, ayan, nagsabi na siya ng example, no? When we put beads, mamaya further explain ko po yan. To the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder. Timon yata ang tawag dito sa Tagalog. Paki-check nyo na lang sa Tagalog Bible nyo. Wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Mamaya maganda sa Tagalog eh. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire. Pakisabi sa, yung dila mo daw ay apoy. A world of evil among the parts of the body. Oh my Lord, di ba? Linisin mo kami. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and it is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed. Napapaamo daw ang mga hayop and have been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. Ang galing magpaamo ng tao sa hayop, pero yung tao, di niya mapaamo yung dila niya. Diba? So that is our limitation and we need to face it. Hindi ako yan hindi ako yan. Diba sabi dito lahat. Amen, walang exempted. General yung sinasabi niya dito. It is a restless evil full of deadly poison. Oh my. Lord, redeem our tongue today. Tulungan mo kami, Lord, sa aming mga dila. Kung anong sinasabi nito. With the tongue, we praise our Lord and Father. Katulad kanina, with 1,000 hallelujahs. Naapakan yung paa mo, may ingrown pa. Ano ka ba? Nakaganon pa yung kamay. Ano ka ba? Di ba? Pero kanina, with 1,000 hallelujahs. Di ba? Kaya pala evil yung tongue. Kaya pala full of evil yung tongue. Diba? And with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Wow.
Out of the same mouth come praise and cursing. But brothers and sisters, this should not be. Wag daw dapat. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Hindi. Neither can a salt spring produce fresh water. Pasensya na po, talagang ang pamilya namin kasi ay mahilig magkwentuhan, mag-usap, yan. Kaya mga bata ay ganyan. Sa Tagalog version po, maganda yung Tagalog eh. Parang mas masakit yung dating. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung meron mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin niyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, ay napapabaling ng maliit na timon at nagpapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Di ako Hoy! Diba? Ibahin mo ko, hoy! Diba? Nagsasalita ng kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno. Nako-convict na ba kayo? Grabe, convict na ako dito eh. At sumisira sa buong buhay natin, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamon ng tao, pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kalarawan ng Diyos yan. Ingat ka sa pagsasalita mo. Mula sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Yan, may exclamation point. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ang igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Ito po ang sinasabi ni Bishop James sa bawat isa sa atin. And I believe, hindi tayo nakakapag-disciple nang hindi natin kinakausap yung tao. Whether it be sign language or any means of communication, we talk to the one na ginaguide natin palapit sa Panginoon. And yung ginagamit natin na tool, ito ay madalas gamitin, kailangan nating ingatan yung ating paggamit sa dila. So, una, I would like to share that there is power in the words of your tongue. Kaya nga ang title ko, Words Don't Come Easy. Words must not come easy. Hindi yung magre-react agad. Hindi yung sinasala, walang filter sa utak. Magsasalita agad. I want to tell this to all the parents. Whatever you say to your children, that will happen. Pag sinabi mo sa anak mo, wala kang kwenta. Paano pa yung di nagmamahal sa kanya? Ikaw na nagmamahal sa kanya, sinabihan mo siya ng ganon. Hindi ka na magbabago, hindi ka na aasenso. Puro ka kalokohan. Wala ka ng pag-asa. Tapos pagka hinuli ng barangay, iiyak-iyak ka. Lagi mong sinasabi yun. Amen? Tahimik na tayo. There is power in the words of our tongue. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Sabi niya, it's a matter of life and death. Kung lumalabas sa bibig natin, pwedeng makabuhay, pwedeng pumatay. Yung ating mga sinasabi. Meron tayong mga karanasan. Minsan nasasabi natin, pinapahamak talaga ako nitong dila na to eh. Parang sinasabi natin na lagi tayong nagsasalita ng kamangmangan. Parang gano'n, di ba? Wala tayong magawa. Kasi nauulit ng nauulit. Parang gano'n, no? Parang gano'n yung sitwasyon. Lagi akong pinapahamak ng dila na to. Isa namang galing yun, di sa'yo din. Di ba? No one to blame. Walang pwedeng sisihin kasi yun ang sinasabi mo. Kahit na inis na ako sa panganay kong anak, yung nag-preach nung Sunday, dahil lumalayo sa Panginoon, I watch my words. Iiyak na lang ako, magpe-pray na lang ako, pero iingatan ko na makapagsalita nang ako din yung magsisisi. Amen? So I'm talking to you parents. Buhay pa kayo, pwede pang bumawi. It's a gift of longevity from the Lord. Wow, I'm alive. May pag-asa ako. Hallelujah. Hindi pa huli ang lahat. I can rebound. I can bounce back. Makakabawi ako. Hallelujah. Minsan nasasabi din natin, bakit ko pa nasabi yun? Sana hindi ko na lang yun sinabi. Me and my big mouth. Pa yan, sana hindi ko na lang sinabi. Bakit? Anong hugot niya? Kasi meron siyang nakausap. Parang naging negative yung resulta. Nasaktan yung kausap. And friendship over. Hindi na nagpapansinan. Kasi nasaktan na. Diba? At minsan, nagsasalita tayo out of our anger. Kaya ang bilis nating mag-react kasi yun yung emotion natin. Hindi mo naman ibig sabihin yun, kaya lang, sa sobrang galit mo, hindi mo nasala yung sasabihin mo. Nakakita ka ba namang galit na ang ganda-ganda nung sinasabi? Pero galit na galit yun, di ba? Unless kontrolin mo yung galit mo. You find solution to pacify your anger. Diba? Manahimik ka bago ka magsalita doon sa taong kinaiinisan mo. Kaya lang, when we did this, out of anger, kahit sabihin mo pa doon sa tao na I didn't mean to do it, the damage is done. And the only words that you need to say is, I'm sorry. Hindi ko na kontrol ang sarili ko, ang dila ko. Amen? Yun lang eh. Yun lang yung solution, di mo pwedeng sabihin. Ikaw naman kasi. Ayan tuloy, nagalit ako. Meron ako napanood na pelikula na galing siya sa squatter. Tapos, anak pala siya ng mayamang businessman. So, pinakuha siya, namatay na yung nanay niya. So, pinakuha siya ng mayamang businessman. Doon na, tinitame na siya, inaayos siya. Kasi nga, puro mura, puro bastos yung laman ng bibig. Kasi yung surroundings niya eh. Alam mo, that is my testimony. Kasi laki ako sa tatay ko na lagi nagbumura. Ang nanay ko, ay nay, asan nanay ko? Ay nay. Ang nanay ko na pumili talaga na itama ako. Kasi nga, nanay ko Christian. Tatay ko hindi, nung time na yun. So pinipilit niya ako. Kaya naglalaban yung ko. yung lagi ba ako magmumura o yung kailangan ko pigilan yung sarili ko. Di ba may ganun. Buti na lang, may Christian akong nanay. Kahit paano ay nasala ko yung
pananalita ko kasi everyday ba naman yun na naririnig mo. Mungura. Sabi nga, sa iba daw, bulaklak ng dila na yun. May kausap si pastor noon sa Lipa nung nagsisimula pa lang siya sa Lipa. Bawat sentence, may tut sa dulo. Si Mia, kinokorek ko din siya kasi alam niya yung mura sa Tagalog. Pero minsan, mukhang social kasi yung English. Yung SHIT. And it's been normal. Minsan nariringgan ko yung iba sa atin. Pinagaganda, ginagawang, Shete. Diba? Pinagaganda. Alam niyo ba kung saan galing yon? Ibig po sabihin nun, tae ng baka. Dumi ng baka. Doon po yung galing. Amen? Doon po yung galing. Kaya when you say that, sinasabihin mo yung kausap mo na, yun siya, dumi. Tapos yung sana ba, tut! Kung kapatid mo yun, di ikaw din, tut! Kasi pareho kayong magulang O, tahimik na kayo. Tama yan. Kailangan nating makonvict kasi walang point yung sinasabi ni Bishop James kung di tayo makokonvict. Amen? Gusto mo man nating bawiin, hindi na natin mababawi, nasabi mo na Ang nasabi ay nasabi na. Diba? Hindi mo na mababawi yun. Nasabi mo na, namura mo na nanay mo, namura mo na anak mo. Hindi mo na yung mababawi. Sinasabi mo Diba? But, sabi ni Pastor James, may pag-asa pa. Diba? Kailangan nating magpa-train. So, our tongue must be trained or tamed. Bakit kailangang rendahan yung dila or turuan yung dila? Patinuin yung dila. Your words reflect what your heart looks like. Kaya ka nagsasalita ng ganun kasi yun yung laman ng puso mo. Yun yung pinagdaanan mo. Diba? Kaya ka nagsusuot ng katulad ng mga idols mo o mga hinahangaan mong artista kasi hinahangaan mo sila. Kaya ginagaya mo yung pananamit nila. Diba? Nauso yung Korea K-pop, tsaka Korean novela. Lahat, pag tinitingnan ko, pag pumapasok sa church, parang mga Koreano na lahat ang mga membro. Diba? Kasi yun yung hinahangaan natin. We look up to these people, kaya nagagaya natin sila. Amen? Nagagaya natin sila. Pati magsalita tayo, parang Koreano na rin ang tunog Asa nga, bida? So, sinasabi ng salita mo, ng salita ng iyong dila, yung galing sa puso mo. Your words literally control and affect the way you live. Kinokontrol niya yung pamumuhay mo. O ano yung sinasabi mong madalas, kinokontrol niya yung pamumuhay mo. Kaya very powerful yung tongue. Your words to others can set the direction of your life. Diba? Yung maganda ka sumagot kasi nag-a-apply ka ng trabaho, honest to goodness yung sagot mo. Nag-practice ka. Pinag-pray mo pa. Ang dami ka level mo. Minsan nga, mas mataas pa yung level sa'yo sa mga aplikante. Pero nakuha mo yung favor. Bakit? Kasi pinaghandaan mo yung sagot mo dun sa nag-i-interview sa'yo. Kung feeling entitled ka na, it's your lost. Pag di nyo ako hinire. Diba? Pag ganun yung feeling mo, kayabangan, diba? I don't think you would receive the favor from God. Amen. So, tatlong example. Una, horse, bit, and bridle. Rachel, pasok. I always grab it from the top, and then my hand runs underneath Yan po here, and I yun, use yung my horse thumb bit.
to kind of bakal. open their mouth and make Pinapasok sure sa they don't loob. jump around too much. Try to fit it over top of the tongue. And Tapos that way, meron siyang it bridle. doesn't bounce around. You're not chasing that horse around with the bridle, trying to get it in his Yes, face. tapos meron siyang All mga right, let's go ride tali. you a little bit. Yan, yun yung nahawakan. Okay, yan po yun para mas maintindihan natin yung horse bit and bridle. So, kailangan tama po yung paglagay sa bibig. Sakto. Iniingatan din po yung paglagay ng yung sumasakay dun sa bibig ng horse. Kasi, it will control the horse and yung rider, it would be an enjoyable ride for the rider. Kasi maayos yung pagkakalagay ng bit and bridle. Pero kapag ka misplaced or wrong or incorrect yung paglagay sa bibig ng horse, sabi na nami-mishandle yung mga tali, yung mga renda, sabi hindi makokontrol ang kabayo kasi masasaktan. Pag masasaktan, magwawala yun kasi nasasaktan. At sabi, pag nagwala siya, mapapagod yung horse at pag nagwala yun, baka malaglag yung sumakay. Kasi hindi naayos yung paglagay ng renda. Okay, unang example na ino-compare to sa dila. Pangalawang example, yung timon. May picture ba tayo, Rachel? Ayan, timon. Ito po yung timon Ito. Ayan po yung pinipihit ng kapitan pagka liliko kasi wala pong brake ang barko. Yan, wala siyang brake. So, kailangan ng timon para mapihit nila kung saan nila pipihitin yung barko. So, it's just parang metal lang siya na nakalagay dyan na parang wala naman siyang function. Pero napakalaki pala ng kanyang function. Kasi kahit maliit siya, importante siya sa navigation system ng barko. Kapag maayos yung timon, nakokontrol niya yung barko o yung bangka sa tamang direksyon. Pero kapag kasira or not functioning well yung timon, ang barko daw ay magiging uncontrollable at makakabangga ng iceberg. Makakabangga ng kahit na ano na nasa ilalim ng dagat. Sabing ganon. And yung destination, mangyayari, doon ka na sa pinakasahig ng dagat. Mapupunta. Ibig sabihin, lulubog. Amen? Grabe no, yung renda doon sa kabayo, tapos yung timon ng barko, ganun daw yung dila natin. Then, pangatlo na binanggit dito is a spark. A little spark. Maliit na sindi ng apoy. Para lang siyang palito ng posporo. Pero sabing ganon, campfires begin from the spark of a single match. When controlled in a fire pit, that bright spark can ignite a fire that keeps you warm and allows you to roast marshmallows and cook hot dogs. Amen? Ano yung tawag doon sa... S'mores. S'mores, sorry. Yan. Kasi parang pang social lang yun Kasi pagka ginagawa namin yun, parang ang bilis maubos. Parang magluluto ka pala, ubos na. Kaya naging worse yung s'mores. So, ganun daw, ang saya, di ba? Barbecue, grill, di ba? Nag-grill ka, nag-iihaw ka. Masaya naman yung apoy. Pero alam nyo ba, na kapag hindi na-control yung fire na yon, madidilaan niya yung iba. Sabi ng iba, bakit yung apoy may dila? Kasi sabi niya, baka madilaan ang apoy yan. Diba? May dila yung apoy. Diba nang lilik? Naghahanap ng malilik. Diba? Madidilaan yung apoy. Konting pitik lang, konting joke lang. Dun sa nakirinig, bully yun. Dun sa nakarinig, bully na yun. Kasi hindi mo alam yung kapasidad ng mga taong nakikinig sa iyo Amen? Yung iba, very sensitive sila pagdating sa pakikinig. Alam niyo po, I will be honest with you, I was diagnosed by a neurologist.
At ang nakakatawa doon, neurologist/psychiatrist. I was diagnosed na meron po akong stress. And I was given medication para po medyo ma-slow down ako. Kasi, pakisabi sa katabi mo, masyadong active ang utak ni Pastora. Noong una, inisip ko, Lord, anong mali eh? Diba? Lord, would I blame myself? Marami ba akong nagagawa na hindi ko naaayos sa buhay ko? Yes. Maraming kailangang ayusin ng Panginoon sa akin. Pero nakita ko din, may purpose si Lord. Pakisabi sa katabi mo, ngayon nakikinig ka. Yun ang purpose ni Lord. Isa yun sa purpose ng Panginoon. Out of this stress, I have gained so many better activities. Every day po, ako ay nagwo-walking sa mga kailangan po ng exercise. You are welcome to join me dyan po sa Capitol Hills. Yan sa may tabi ng garahe. Join me at 5 a.m. or 5:30 a.m. 1 hour every day. Nagwo-walk po ako. Pag andyan si Paz, kasama ko si Paz, minsan si Dan, kahapon si Angie yung kasama ko, tsaka si Euro, yung aso. And I find it so very effective. Bakit? Kasi nagluwagan po yung damit ko. Yes. Wala masyado effort. Lumiit yung tiyan ko, pati yung pusong ko. Maraming lumiliit sa akin. Wow, thank you, Lord. Exercise lang pala kulang. Hindi naman po ako nag-strict diet, pero nag-lesson po ako ng sweets. Kasi yun din po yung sabi ng doctor. Lessen sweets. So, hindi ko na po inuurirat yung doktor, pero kung ano lang po yung pinapayo niya, edi yun na lang po yung sinusunod ko. And bukas po, balik ko po doon, follow-up, check-up ko po doon sa doktor. And syempre, I'm expecting may improvement ako. Pero I tell you, it has been a struggle for me. Kasi ito pong nangyayari, binabago niya po yung lifestyle ko. Yeah, I was talking to Ross kahapon, to medical technologist Ross Sopenia, na nag-aaral ngayon ng medicine. Nag-uusap kaming dalawa. Sabi ko, parang pinupuwersa ako nitong sitwasyon ko na baguhin yung lifestyle ko. Pagtulog, yung exercise, yung kain. Parang ang daming pinipihit sa akin na nag-i-struggle ako kasi yung nakasanayan mo, parang gusto mo ipilit. Amen? Yung dila natin, parang ganun din eh. Diba, may binabago si Lord sa atin. May mga sitwasyon tayo na the Lord is giving us lessons in a hard way, pero hindi natin nakukuha na ito ay sinasadya niya para ayusin tayo. To have better communication with other people so that we could share His love. Na tayo, nag-i-struggle kasi wala namang perfect eh. Amen? Nag-i-struggle tayong lahat, pero meron tayong guideline, may Word of God. Meron tayong nababalikan ng standard. And it was never a standard from people, because every standard is coming from the Word of God. Amen? Babalik lang tayo. Ma-enjoy lang dapat natin yung sinasabi ng Panginoon. Consistently. Kaya nga, pakisabi sa katabi mo, araw-araw ka naman magbasa ng Bible. Diba, yung iba, Bible app na ako kasi. Pero nakakabasa ka ba talaga ng Bible? Uy, puro yung notifications yung ino-open mo. Diba? Pakisabi sa katabi mo, katawan mo yan. Walang magmamalasakit dyan. Higit sa lahat, kundi ikaw. But I'm not saying na naninermon ako sa inyo. No. It's your life. It's your body. Kung ayaw nyo improve yung body nyo, okay, no, fine. Walang husgahan. Pero I tell you, my testimony, I feel better. I feel better.
Kasi may sinisingit si Lord na practice sa akin. Na dati, intention ko din, pero di ko ginagawa. No, kailangan akong kailangan akong pihitin ng Panginoon. You need to focus on this. Asikasuhin mo to. Yun ngayon ang inaasikaso ko. Amen? Napakahirap pong mag-travel sa Manila. Traffic, mainit. Pero gusto ko pong gawin yun kasi I want to be a better person. I want to serve the Lord better. Amen? Kung meron man po tayong dapat na i-invest sa mundong ito, yung magandang bagay na magagawa natin. Sa sarili natin at sa kapwa natin. Sana hindi puro pangarap na magkaroon ng bahay, ng kotse, ng mga magagandang bagay. Yung laman ng utak at puso natin. Sana nilalagay din natin sa puso at isip natin na gawin tayo ng Panginoon na mas matinong tao kaysa dati. Amen? Pagandaan naman natin yun. So paano natin ititame yung tongue? Choose to speak love. Hindi naman natin napipili kung ano nangyayari sa atin, right? Namamatayan, nanakawan, nawawalan. Hindi naman natin yung sinasadya. Hindi naman yun yung choices natin. However, most things that we do in life are our choice. Yung meron tayong control or meron tayong pagkakataon na piliin, sabing ganon, we are the sum of our choices. Tayo ay kabuuan ng lahat ng ating pinili sa buhay natin. Those choices can determine the outcome of our life. Isa sa pinakamalaking desisyon na magagawa daw natin is yung pumili ng sasabihin. Amen? Yung ilalabas sa bibig. It's not just the words that matter, but how and when you choose to use them. Even the way you say words matter. Even when you say words, it matter. Example, ang ganda mo, te. Or, ganda mo, te. Diba? Obvious ba yung example ko? Pasok, pasok? Oh, thank you, Lord. Pasok. Ito pa. Nagawa mo! Or, gawa mo? Gawa mo? May pangahamak. Nagawa mo! You appreciate. May natapos siya. Kahit di pumasa sa standard mo, at least may natapos siya. Yung iba, ang gagaling, wala naman natatapos eh. Puro umpisa. Di ba? Ito may natapos. Hindi naman excellent, pero at least natapos na. May pag-asang maging better. Kasi may attitude na tapusin ang inumpisahan. Amen? We need to appreciate one another. Ito pa. Ang lakas ng loob mo. Or, pabibo yarn. Kapal na mukha mo. Kapal mo naman. Pabibo ka dyan. Tumahimik ka na nga lang, dito ka nga sa sulok. Kasi nagvo-volunteer siya ng pagtulong. Diba? Pagka gano'n, nagvo-volunteer ng pagtulong sa iba, pabibo na agad. Diba? Bakit hindi natin makuha yung concern ng mga taong tumutulong? Ang kagad natin, intimidating, nagyayabang, nagmamalaki. Kaya hindi tayo umuusad, kasi ganun yung iniisip natin sa isa't isa. Bakit natin hindi pihitin na, uy, I can benefit from that. Sige, train mo ako, turuan mo ako, tulungan mo ako. Mahina ako dyan sa area na yan eh. Diba? Yung pag-amin lang talaga eh. So, mas likas talaga yung kayabangan, ano? Mas likas talaga yung patawarin mo kami talaga, Panginoon.
So anong pipiliin mong sabihin sa'yo ng tao? Pumili ka ba ng sasabihin mo sa tao? Diba? Minsan sasabihin mo sa mga tao, ba't mo sinabi yan? I don't deserve it. Ikaw, sumasala ka ba ng sasabihin mo sa tao? So we need tact. T-A-C-T. T-A-C-T. Sometimes it is required in choosing the right words to speak. Amen? So ano yung tact? Tact. T-A-C-T. Yeah. It means you use skill and sensitivity when dealing with people and hard situations. Nag-iisip ka, nag-filter ka, nag-iingat ka, inaayos mo yung gagawin mo. So that's tactfulness. That's tact. Bago ka mag-react. So maglinis-linis na tayo ng ating accounts, social media accounts. Diba? Yung mga reactions natin. Tuloy yung mga tao, ano kayo nangyayari sa kanila? Para nag-aaway sila. Ay, siguro ganito ganyan. Ayan, ginulo mo yung isip ng mga taong nakababasa ng iyong mga post. And tactfulness helps us avoid being disrespectful in a difficult situation. May pinagdadaanan sometimes, yung concern mo, touch lang, okay na eh. Pag may pinagdadaanan yung tao, wag mo sasabihin sa mga namatayan na, alam mo, una-una lang yan. No. You just hug the person. Kung wala kang sasabihin na maganda, di ba? Just tap the shoulder. Condolence po. Feel sorry for this. I will pray na bumalik yung lakas nyo sa mga puyat nyo. Pag-provide si Lord sa inyo ng mga pangangailangan nyo. Amen? Amen? Is this making sense? Sana naman nagsusulat kayo para may plan of action kayo mamaya, di ba? O magsulat kayo. Mas maganda yung nagsusulat para nare-retain. Tact is being polite with your choice of words. Nagiging magalang ka. Di ba? Sa pagpili mo ng sinasabi mo. Ito ay behavior you choose that is grown through experience as well as prayer. Alam niyo, pag lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon, nasasala yung words natin. Pag lagi tayong nagpipray and nagbabasa ng Bible, nakakagain tayo ng mga words that are more fitting than the usual words we have since childhood. Thank you, Lord. Diba? Kaya pala gusto ni Lord magbasa tayo, mag-aral tayo ng kanyang salita. Para natatama tayo, na tumitino tayo. Si Lord ang nagpapatino eh. Pag tactful ka sa salita mo, you are careful about what you say and how you say it. It's tough to think first and choose to speak with love when feelings and emotions take over. So it requires a self-control and takes time to train your mind in this way. Yun daw yung pinakamahirap, yung self-control. Because it's a fruit of the Holy Spirit. Pero willing si Holy Spirit, kung siya ay iaalaw mo sa buhay mo, na mag-control sa buhay mo, willing siya na yung character niya, yung bunga niya, maging sayo. Amen? Willing siya. Kasi inuna mo si Holy Spirit sa buhay mo. Kaya nagkaroon ka ng self-control. It's because of the power of the Holy Spirit. You are being empowered by the Holy Spirit. It takes time to train your mind in this way. It takes time. Be patient with yourself. Ito na naman. Kaya tuloy nag-iiwas ka na sa tao. Diba? Nag-iiwas ka na kasi ulit-ulit ka na lang pumapalpak. No, be patient with yourself. Sabihin mo, sino pa bang magtsatsaga sa'yo kundi sarili mo, diba? Masabi mo sa katabi mo. Siyempre, yung mga nagmamahal sa'yo, magtsatsaga din yan sa'yo. Diba? It's tough to think first and choose to speak with love when feelings and emotions take over. Mahirap. You have the choice to choose words that are loving and life-giving. Amen? So next time, Pastor, ang hirap naman nun. Di magsasalita, kailangan. Hindi kasi tayo sanay gamitin lagi ang utak.
Sanay tayo, bibig, nauuna kaysa utak. Ang sakit. Kaya mabilis tayong mag-react kasi nauuna yung bibig kaysa isip. Kaya dapat una muna yung isip. Bago ang bibig. Self-control. Amen? Choose. Choose love. Words that show others the love of Christ. Yun yung goal natin eh. Yung pag-ibig ni Kristo maranasan ng mga tao. Sabi, sobra yung biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya, it's our choice to extend that grace to others by our words. Amen? By our words. Kapag nagsimula tayong magsalita ng katotohanan mula sa pag-ibig, kahinahunan, tactfulness, di ba? Maayos na pagdedesisyon, biyaya ng Lord at pagpapakumbaba, may mga lumalagong relationship na puno ng kapayapaan. A peaceful relationship. Amen? Malaya. Malaya. Yung mga single, kapag kayo ay nag-iisip na sagutin yung nanliligaw sa inyo, sa mga girls, maging malaya kayo. Masyadong ingat na ingat. Diba? Sabihin nyo agad. Kasi hindi nyo sinasabi ng malinaw, kaya asa ng asa yung, kasi babaste din nyo pala. Diba? Words are very important. So sabihin nyo na agad. Kasi pag hindi natin sinabi agad, kikilos at kikilos yan kasi nga nanliligaw yan. Titigil lang yan pag sinagot mo na. Pero kung sasabihin mo sa kanya, at least you lead that person na, okay, ito lang dapat ako. May hangganan. So, maging malinaw tayo. Amen? Ephesians 4:29, don't let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So every time we speak words, gusto natin maging beneficial sa atin mismo at sa nakakarinig sa atin. Amen? Truth spoken in love leads to trust. Speak tactfully and out of love to one another. Yung may pag-iingat at may pag-ibig sa isa't isa. Kasi yun sabi ni Jesus, diba? Love one another. If you are my disciples, you need to love one another as Christ has loved you. Yun ang sabi sa atin nung una kong tinuro. So words are from the heart. Binigyan tayo ng Lord ng abilidad na magsalita at makipag-usap. Thank you, Lord, for that. Gamitin naman natin lagi. Alam nyo ba na kapag hindi kayo lagi nagsasalita, pag binukan niyo yung bibig nyo, pangit ang lalabas dyan. Kasi doon yung practice eh. Pero syempre, gamitin din yung isip, di ba? So, isip, tapos magsasalita. Sabihin yung nararamdaman. In a polite way. Sabihin pa rin kung no. Minsan, sinusubo natin yung sarili mo, oo ka ng oo, tapos di ka naman nakakarating. Maging totoo ka. Sorry, i-check ko yung schedule ko, ha? O, sige, pwede ako. O, kasi na-check mo na yung schedule mo. Hindi yung, kung pagkakataon ko na to, minsan lang to. Tapos sinagasaan mo na lahat. Meron akong sinabi sa mga primary na babae. Sabi ko, sa pag-abot ng iyong pangarap, huwag sagasaan ang araw-araw na lakad. Naintindihan niyo ba yun? Pag-abot ng pangarap, lahat ng araw-araw na ginagawa mo, connected sa pag-abot mo ng pangarap mo. Kaya i-improve natin yung everyday natin when we want to reach our goal. Walang nasasayang sa araw-araw pagka ating inaasikaso. Amen? Inaasikaso natin yung araw-araw natin. Hindi yung lagi tayong nagsisisi. Na lagi natin pinagsisisihan na dumating pa yung araw na yon. Hindi ganon. God gives us the ability. Let's use it. Let's practice it. Diba? With our mind na matuto tayo kay Lord, matututo tayo sa Panginoon. Amen? So,
Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Kaya ka pala ganyan magsalita kasi yan yung laman ng puso mo. Kaya sabi nga, yung puso daw, sabi ni Prophet Jeremiah, ang puso daw is deceitful above all things. Wala na raw lunas. Kaya pala dapat ibigay sa Panginoon, isuko sa Lord yung heart. Kasi eventually it will affect our words. Pag hindi sinuko sa Panginoon ang puso. Kung ano yung sinasabi natin, galing yan sa nararamdaman natin. Kaya kung merong bitterness, galit, tampo, o anything na hindi maganda sa isip natin, sa puso natin, yun ang sasabihin natin, unkind words sa paligid natin. Amen? Sa mag-asawa, lalo na. Alam nyo ba yung hindi pag-imek, communication din yun? Pagka nagtatalo kayo, wala ka dyan. Hindi. Sabihin pa rin. Kahit naiiyak ka, sabihin mo. Kasi paano maayos yung communication nyo? Paano niya malalaman na gano'n na pala katindi yung dating sa'yo nun, nung ginawa niya? Kung hindi mo sasabihin. Mga girls, hindi po magaling magbasa ng utak ang mga lalaki. Ay, sa totoo lang. Kailangang sabihin natin, girls, doon tayo magaling. Let's do it. Amen? Lead ng Holy Spirit. Kaya natin yan. We can speak wholesome words. Araw-araw pag kumakawala, Lord, every day is a chance to be better. Amen? Amen? Lagi mo isaksak sa isip mo. Lagi mo ilagay sa utak mo yan. Every day is a chance to be better. Because the grace of God is so abundant. Amen? For all of us. Yung ginawa ni Jesus sa krus, final and complete yun. Kahit paulit-ulit kang nagkakasala, paulit-ulit kang nagkakamali, final and complete, you can always go back. You can always go back to the Lord. Yun nga lang, pagka namatay ka, tapos nandun ka sa part na nagkasala ka, tapos di ka nakahingi ng tawad, di ko sagot yun. Di ko kayang sagutin yun. Amen? Pero, God's love gives us chance. So many chances na makabounce back. Amen? So, Paul says in Colossians 3:8, but now put these things out of your life. Ba? Out. Out. Anger, out. Losing your temper, out. Doing or saying things to hurt others, out. Diba? Kasi pag hindi mo naging out yan, ouch! Magiging ouch. Pag hindi naging out. Amen? And saying shameful things, nakakahiya. He goes on to say in Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in our hearts. As followers of Jesus, let us cultivate godliness in our hearts para madisiplina natin ang ating dila para sa glory ng kingdom ni Lord. So, it's our choices. Choices that we need to make now. Love or hate. Speak life or speak death. Build others, appreciate others, or bring others down. Pag-appreciate o mamintas, nasa sayo yan. Anong pipiliin mo? Encourage or discourage? Anong pipiliin mo? Respect or disrespect? So those are the choices that we need to make. And as our conclusion, ask God right now to fill your heart with His love and mindfully choose to speak words that bring life as you go through your day. Man cannot tame the tongue. Hindi talaga daw kaya ng tao na patinuin ang kanyang dila. But Christ can. Thank you, Lord. Kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus. Suko lang tayo sa Kanya. If we allow Christ to do it, He will be able to turn about our whole body. Nung
nagbigay ako ng panahon sa Panginoon, kahit po pastora ako, nasasaktan pa rin po ako. Pakisabi po sa katabi, nasasaktan din ng mga pastor. Mas maraming pagkakataon na masaktan ang mga spiritual leaders. Pero, thank you Lord, kasi ito yung tinuturo ng Panginoon sa akin. Sa sitwasyon ko po ngayon, gusto ko ring hindi itago sa inyo. Sa sitwasyon ko po ngayon, ay sensitive po yung aking pandinig. Yung pag nagugulat ako minsan, very sensitive po yung pandinig ko ngayon. Sabi nga ni Dean sa akin, sabi niya, Mama, hindi na yan tenga, utak na yan. Nakakarating na sa utak yung naririnig mo. Maybe, kasi nga stress. Sabi ng doktor sa akin, because people have so many worries in life. And you, yan ang trabaho nyo as pastors. So kayo, ang dami nyong mental activities. Pero pagod ka na. Hindi sinasabi ng doktor sa akin na tumigil ka na, maglaylo ka na, huwag ka na magpastora. Hindi niya yung sinabi. Sabi niya lang, ayusin lang natin yung health mo para makabangon uli. Amen? Kaya pala ako naging susceptible. Kaya pala ako naapektuhan kasi yung health ko bumabagsak. Yung immune system ko bumabagsak. So I need exercise, I need more sleep, I need more water. Sino natutuwa? Si Lord inaayos lahat, pati katawan mo. Amen? Hindi naman natin hinahangad na maging beauty queen yung katawan natin. Pero at least, binaburn ni Lord yung fats. Diba? There's nothing wrong with being big or bigger. But, karirin natin to be healthy and healthier. Body, soul, and spirit yan. Body, soul, and spirit. Amen? Let us all stand. Hinihiling ko po si Victoria Makalinaw. Samahan po ng nag-invite sa kanya. We welcome you with open arms and heart dito sa church. Saan po siya? Yes. Good morning po. Wala pong exams. Huwag po kayong matakot. Wala po exam. Harap po kayo sa kanila. Ayan. Okay. Sige. I-meet po natin si Victoria Makalinaw. Let's welcome him. Let's give her a smile. Diba? We welcome you. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay niya. Ayan. Sige, dito ka na harap, Victoria, because I will pray for you. Gusto mo bang tanggapin si Lord sa buhay mo ngayon? Sige, pray tayo. And every one of you, please pray for her. Intercede tayo sa kaniyang desisyon na gagawin ngayon. Pwede mong ulitin yung panalangin ko na to, na parang panalangin mo. So, you can repeat after my prayer. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat sa pag-asa sa bagong buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso mula ngayon at magpakailanman. Linisin niyo po ang buhay ko. Sinusuko ko po lahat ng kapaguran, kapalpakan, lahat ng kasalanan sa inyong harapan. Tinatanggap ko po ang pagbuo niyong muli sa aking buhay. Maghari po kayo sa aking buhay. At gawin niyo po akong pagpapala sa aking pamilya at sa paligid mga nakakahalubilo kong tao. Hawakan niyo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ni Victoria. Thank you, Victoria. Pwede na po kayong makabalik. And sa bawat isa po na sa atin, pwedeng hindi na po kayo pumunta dito sa harap. But I just want you to raise your hand if you think
may gustong sabihin sa'yo ang Panginoon sa mensaheng ito. I just want you to surrender your life to the Lord by raising your hand, surrendering your hands to the Lord. It's about pag-aasikaso ng sarili mo ngayon. Hindi ito about sa katabi mo, about sa mahal mo sa buhay na nakasakit sa'yo. It's about you. It's about kung paano ka magre-react sa mga sitwasyon. Subuko ka sa Panginoon. Maaaring kailangan mo humingi ng tawad o kailangan mo magpatawad. Ano man yan, suko mo ang buhay mo sa Lord. Ano man yung nasabi mo, hindi na yun mababawi. Pero pwedeng humingi ng tawad. Pwedeng patinuin sa Panginoon ang dila at ang lahat ng pagsasalita. Pwedeng ayusin ng Panginoon ang puso upang yung salita niya lagi ang mamutawi at maghari. Yes, everyone na gustong taas ang kamay or hawakan yung part na nandun yung heart niya, feel free to do it as our gesture na, Lord, I surrender everything to you. Salamat, Lord, sa turo na hindi ko kayang patinuin ang aking dila. That gives me a relief, Lord. Napakalaking kaginhawaan sa akin na hindi ko sisihin yung sarili ko. Hindi ko maliitin yung sarili ko. At hindi ako magpakalayo-layo sa mga taong nagawang ko nito. Salamat sa kalayaan, Panginoon, na kayo pala ang may kakayanan na ayusin ako. At ang kailangan ko lamang gawin sa oras na ito, Panginoon, ay isuko ang buhay sa iyo. Muli, Panginoong, sariwain na ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Turuan mo ako na hindi masanay sa mali. Hanguin mo ako kung ako na, Panginoon, ay nabubuhay sa mali. Kung ako ay nabubuhay sa mga maling salita at maling gawa. Itama mo ako, Panginoon. Kailangan kong yung habag. Hindi ko to kayang ayusin, Lord. Pero kaya mo. E tulungan mo ako, Lord, sa oras na ito. Muli kong sinusuko ng aking buhay. Pagkatao, dila, puso, lahat, Panginoon, ng meron ako. Pinagkakatiwala ako sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mamahala sa buhay ko mula ngayon at magpakailanman, Panginoon. Turuan mo ako na laging kauhawan ang magbasa ng iyong salita. Ang laging tumanggap sa bagong pagkakilala sa iyo sa bawat umaga, Panginoon, sa bawat araw na ako'y nagigising, Panginoon, magpasalamat sa iyo at makita na wala kang gustong gawin sa akin kundi pagmalasakitan ako, ayusin ako, at mahalin ako. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon sa umagang ito, sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Paki-shout nga natin yung hallelujah at the count of 3. 1, 2, 3. Yes, Lord. Sige, you may be seated.